Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
nangangamba at ng kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa tronong mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap.
manumbalik, O Diyos na dakila. Masdan mo kami mula sa itaas, at ang punong iyo'y muling pagyamanin at iyo'y iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Itin mo kong mahal, iligtas kami ng Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit di na magtataksil sa'yo kailanman. Kami pasiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Itin mo kong mahal, iligtas kami ng laman. Itin mo kong mahal, iligtas kami ng laman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hari ng mga bansa, mga alagad iyong iadya, manunubos patawarin mo kaming nakasala sa'yo. Mag-iwang na, Emmanuel, ay
Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal na at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang mapansin sa ating ebanghelyo at ganoon sa ating pagbasa na ang tao nagpapakababa at maliit, ang Diyos ang nagdadakila. Ang iniisip kasi natin at karamihan, no, gusto natin maging dakila, gusto mo maging sikat, gusto mo maging kilala, gusto mo ikaw yung boss. Ikaw ang masusunod. Kaya yung iba, we want that 30 seconds of fame to become popular. Kasi iniisip natin, pag sikat, siya ang nasusunod. Siya yung dakila. Siya yung mas nakakataas. Pero magandang paalala sa atin ng ating unang pagbasa na sinasabi ni Propeta Mikas na ang Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit, siya ang magiging pinakadakila. Bakit? Kasi tataglayin niya ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang tao na dakila, ang tunay na dakila, taglay ang pangalan ng Panginoon. Ang gusto kasi natin, sariling pangalan natin, yung madakila eh. Maging sikat ang pangalan mo. Yung gusto mo sabihin, hindi mo ba ako nakikilala? Ang gusto natin, yung pangalan natin, yung iangat. Yung pangalan natin ang maging kilala. Pero, yun ba talaga ang kabuluhan ng buhay natin? Yun ba talaga yung magbibigay ng meaning sa buhay natin? Yung pag-angat ng pangalan natin? Kasi bakit doon natin hinahanap kung minsan? Pwede nga, sikat ka ngayon, bukas, ewan ko. Gusto mong maging viral, gusto mong maging sikat, gusto mo ang pangalan mo nakabandera sa lahat. Pero kung hindi pangalan ng Panginoon ang taglay mo at ang sarili mo lang pangalan, ay malalaos din yan. Malilimutan din yan.
Dati ho may kausap ho ako. Uusap sila, andun din ako. Dumating sa punto na hindi na ho ako makarelate. Alam niyo ho bakit? Kasi ho, yung kasama ko medyo may edad na ho sa akin. Ang pinagkikwentuhan nila, mga artista na hindi ko alam ang pangalan. At sinabi sa akin, hindi mo ba kilala si ganito? Eko, sino ho yun? Sikat yun noong 1970. 1988 ho ako pinanganak. Hindi ko na ho kilala yan. Pero sabi nung kaso, yan ang pinakadakilang pangalan noon. At minsan naisip ko, totoo nga no? Pwede nga dakila nga ang pangalan mo ngayon, 10 years, 20 years from now, huyo ka na. Malilimutan ka. Hindi ka na kilala. Kaya yung taong nagpapakataas, sabi ng Panginoon, ibababa. Pero sa ating unang pagbasa, ang Bethlehem Ephata, bagamat maliit, insignificant, the least of them all. At kung titignan mo nga daw sa mapa, ang Bethlehem ay maliit na bayan lamang. Pero naging dakila dahil ang taglay niya ay ang pangalan ng Panginoon. Sana tayo din bilang Kristiyano, ang naisin natin na iangat at taglayin sa pangalan natin ay pangalan ng Panginoon. Hindi yung sarili nating pangalan. Ang pangalan ng Panginoon ang inaangat. Ang pangalan ng Panginoon ang binibigyang paggalang. Ang pangalan ng Panginoon ang siyang ibinabandera natin. Kaya di ba, kung mapapansin ninyo sa may likod, meron ho diyang kulay silver na, ba tawag dyan? Laki. Marker, no? At nung nakaraang Oktubre, ay formal pong pinahayag ng mahal na ating Arsobispo ng Maynila ang pagpapalit ng pangalan ng simbahan ng Quiapo. Kung dati kilala natin na Minor Basilica of the Black Nazarene, ngayon ay tinatawag na natin ito sa opisyal na pamamaraan, the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Sa Tagalog, Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Dahil ang imahe ng itim na Nazareno, kulay, attribute, pero sino ba siya? Siya, si Jesus. Siya, si Jesus. Ang Diyos na nagkatawan tao, ang Diyos na nag-alay ng sariling buhay niya para sa atin, ang Diyos na nagpakababa at pumasok sa ating kasaysayan. Sabi nga ni San Pablo, inubos ang sarili at naging tao tulad natin. Kaya, ang pagiging dakila sa mata ng Diyos ay yung taong nagpapakababa, handang maging maliit, handang hindi mapansin, para ang pangalan ng Panginoon ang mas umangat, hindi siya. Kahit ito ang ating patron, si San Juan Bautista. Nung nakita niya na si Jesus, ang sabi niya, ako'y magpapakababa para siya, ang poong Nazareno, ang maiangat. I must decrease so He can increase. Pagiging maliit, pagiging hindi pansinin, yan siguro, at maganda rin, no?
matutunan natin sa paglago natin sa pagiging mababa ang loob. At ang taong mababa ang loob, kinikilala na ang lahat ay biyaya ng Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo, ang pagtatagpo ni Maria at ni Elizabeth, ang sinabi ni Elizabeth kay Maria, nang napuspos siya ng Espiritu Santo, sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? We realize our unworthiness. We realize how small we are, but God exalts us because of His grace. Ang grasya ng Diyos ang nag-aangat sa atin. Ang grasya ng Diyos ang nagbibigay dangal sa atin. Hindi ang sarili nating kasikatan. Hindi ang sarili nating pangalan. Kasi kung gano'n ang iniisip natin, sarili ang maiangat, papansin ang tawag diyan. Pero di ba, our lives has meaning if we give glory to God. Ang pangalan niya, ang pinadadakila natin, ang pangalan niya, ang ipinahahayag natin. Kaya hindi ba sa mga nakaraang araw ng pagninilay natin sa simbang gabi, at tayo ay nasa pito na, no? Konti na lang. Kapit lang. Sa mga ebanghelyo naman nakaraang araw, laging inuulit sa atin, at tatawagin siyang Jesus. Papangalanan niyo siyang Jesus. Kaya sana bilang Kristiyano, bilang isang deboto, hindi ang sarili natin ang iangat natin, kundi ang pangalan ni Jesus. Hindi ang mga sarili mong gamit na makukuha mo at ibabalandra mo pagdating ng araw ng Pasko. Minsan i-flex, may kilala ko nag-flex, no? Lahat ng napamaskuhan niya. Iyayabang pa niya, ito napamaskuhan ko, bigay sa akin ng ninong ko, 1,000, 500. Ikakilala ko, hindi humapost. Bakit? Ang bigay sa kanya ng ninong niya, 500. Yun lang. Isa lang kasi ninong niya eh. Ako nga eh. Isa lang ang ninong at ninang ko eh. Ang natanggap ko, alam niyo ano, best gift ever. Walang sinabi yung pamasko mo. Alam niyo ano? Lagi nila sinasabi sa akin, Jonathan, lagi ka naming pinagdadasal. Yang napamaskuhan mo, ang sinabi yan, may ninong at ninang akong nagdadasal para sa akin. Hindi pag Pasko lang nagpapakita, tataguan ka pa. Mga ninong at ninang, may idea na kayo. The best gift that you can give is to pray and bless your godchildren. Hindi ang sarili ang iangat, ang pangalan ng Diyos ang iangat. At siguro, kung ganun yung gagawin natin, may meaning ang pagdiriwang. May meaning ang ginagawa nating ito. May meaning para sa atin ang paglalakbay na ito. Dahil ang Diyos ang dinadakila, hindi ang sarili. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa kaming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Buong puso naming hinihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan, sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda at may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat, tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwaran nawa ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Sa ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko.
Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ho ang pagkabasbas ay nagpapasalamat po tayo sa mga sumusuporta sa simbahan, ganoon din sa nag-alay sa ating misang ito, ang Barangay 308, Zone 39 na pinangungunahan po ni Chairman Bonbon Liangco and Council, Barangay 391, Zone 40 na pinangungunahan po ni Chairman Cecilio Mateo and Council at ang Hijos del Nazareno Basilica. Palakpakan po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Isus Nazareno, inihag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong tulong at ang nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyang na araw na ating tutugtin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ng Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tubusin. Pagkatapos nating manalangin, sa labas ng simbahay kakain. Mainit na kape at kakanin, masarap na ang pag-isip. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tubusin. Sapagkat